Nakapintura kami ngayon ng 14, tapos 4, 10 pala. Alright, welcome back sa ating panibagong video. Alright, nandito tayo sa bubong. Pinapakita ko lang sa inyo yung setup natin sa outdoor. Yung solar panels. Kita nyo naman kung paano ko siya nilagay. So ngayon makulimlim. Sobrang kulimlim na. It's around 4:30 in the afternoon. I will show you sa inverter mamaya pagkapasok natin sa loob kung magkano lang yung harvest doon. So far ngayon, naka 66% pa rin tayo nung kanina. Bago mag 3:00, tiningnan ko. So, this array is 11 pieces. 7 Canadian na 450 at 4 na 455. Canadian din. Ito yung lumang model. Ay, yung modern na model pala itong bago ngayon. This panel is lahat sila monocrystalline. Hindi tayo nakipagsabayan dun sa bifacial kasi yung ating orientation ay ganito. Nasa bubong. Yung bifacial ay dapat naka 30 inches yun ang distance from roof para magka-harvest siya ng additional 30% sa bifacial, yung sa ilalim. So far, so good naman. Nag-harvest naman tayo ng 3,000 to 4,000 hanggang 5,000 kilowatts sa array na to. And ito, may ginagawa akong sa kabilang side nito, may kakabit akong, papalitan ko yung roof doon. May kakabit akong another 8 pesos o kaya 10 pesos. Kung makakuha tayo ng 550. 10 pesos siguro is enough kasi yung VOC nun is 49. So 49 times 10, 490 lang. Yung ating MPPT ng 8 kilowatt natin na hybrid or Hogue inverter na DE ay capable siya for 500 volts na DC. Yung VOC nun is nasa 49 lang, so 490 lang. So magde-degrade pa yon dahil sa kanyang loss, power loss. Siguro nasa mga 400 o kaya 380. Ang pinaka-sure doon is yung 480 or 450. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na nagpipintura o nagre-ready ako ng roof. Ito yung gagamitin nating bubong kasi medyo may katagalan na din yung bahay at papalitan na lang natin. 25 years na yung bubong. Mga yero ay kinakalawang na. Kaya papalitan natin ng mga ganito. Kakapintura lang din namin dito sa labas. Ito yung ginawa namin. Yan. Tapos yung sa kabila naman ay ganun din. Pininturahan din natin dito sa ating working table. Gumawa ako ng working table para mabilis yung pagpintura. So, kabilaan pala to, baliktaran. Yan, sa ilalim, pinturado din. At meron akong nakasandal dito na ilan-ilan. So ayan. Baliktaran din yan. Sana hindi ulan talaga. Ang papangit ng panahon. Nakapintura kami ngayon ng 14, tapos 4, 10 pala. Ayan, baliktaran din to. Ganito yung ginagawa namin para sa ngayon kasi hindi ko pa afford yung colored roof. Kaya DIY muna. Sanay naman tayo sa DIY. Hindi muna tayo nag-colored roof kasi wala pang budget pang trusses. So far, ito yung ginagawa natin. Hay nang pinipinturahan natin yung Imuha dito man So kompleto naman matatapos na din to yung ginagawa natin. Praise God, thanks God. Makakapagpalit tayo ng roof doon at maglalagay tayo ng siguro mga
Ilang panels ba? 10. O kaya so kung 550 watts, 49 yung VOC, 490 pag 10. Pwede. Okay. So salamat sa Diyos at natapos na rin tayo. Meron pa akong 4 na pipinturahan. Yan. 4 na lang na piraso. Kasama to sa mga ginagawa natin. Yan. Magkabilaan yung pintura. At itong harap pala, ito yung sasandal ay hindi, ito pala yung pinakataas. Ito yung sasandal sa ilalim nito, ito yung sasandal sa kahoy kasi kahoy pa din yung four lanes. So ito yung kuan, magiging harap niya. Dito ilalagay yung railings for panels. Pipinturahan natin to ng itim. Itim lang yung pipintura ko para mas mainit. Pag mas mainit, talagang mas mataas yung harvest niya. Makikita din nyo to sa mga vlogs natin, itong journey na to, itong ultimate project na ginagawa natin for end times preparation. Ito yung sinasabi ko kanina na kinakalawang na yung bubong. Papalitan natin. Ayan. Kailangan na siyang palitan kasi grabe na talaga yung kalawang niya. So, this is all DIY. Kita nyo naman yung bubong. Ito yung papalitan natin. Yung pinakita ko sa inyo kanina na bagong pininturahan, yan yung dito natin nilalagay pala. So, ito yung papalitan natin. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kalawang, gaano siya kasira. Pero dahan-dahan lang talaga, this is all DIY. Wala tayong labor na binabayaran dito sa mga pag-i-install natin. Me and my team, kasama yung team, maglalagay dyan ng solar panels. So this project ay i-episode natin at ipapakita ko yung kaganapan. So yung sa kabila pala, yung nakita nyo yung panel kanina, while ago, is yun yung unang setup natin. So, pinakita ko lang. Doon nakalagay yung panels. Yung 4 na 450 Canadian na maigsi. Wala pa yung frame. So, lahat dito ilalagay natin yung 11 para makita natin. Tapos, kung susubra pa, dyan natin ilalagay. Ito medyo bago-bago pa to eh. Almost 3 years pa tong, or almost 4 years. Tapos, itong luma, ito yung 25 years na solar bubong. Yung yero niya, 25 years. So, sira-sira na, kaya palitan natin. Walang pintura to nung kinabit. 25 years old pa si Mami Ann nun. Sabi niya, sa history. Kaya papalitan natin ng may pintura. At medyo makapal-kapal na rin yung yero na gamitin natin. So, affordable prices, DIY, lahat. Ganun lang. Kami yung nagpintura ng bubong na ipapalit dito. So ngayon nandito tayo sa loob ng heart of the system. So December 27, 2025, sabihin ko lang kasi parang malabo hindi kita. Tapos alas 5:15 ng hapon. Wala na tayong harvest at yung ating battery is 59% na lang. So maya-maya ay ililipat ko na yan sa grid kasi nga yung project natin hindi pa tapos. So we have 780 watts load and we have 59% na battery. So discharging ang status na ng battery kasi gabi na nga o paggabi na. Discharging, state of charge 59%. 16 amperes yung hinuhugot ng battery dito sa ating LiPo4 battery. This is 314 Ah. Nakita nyo naman to sa previous video natin. At wala pa nga siyang easy cut out. Kasi hindi pa nga to tapos. Pero pinapaandar na. Kaya pinapaandar na yung aircon, yung server, lahat-lahat. So wala tayong grid. Ayan. Zero. Kita nyo naman na walang grid. Talaga off grid. So zero. Yung panel natin,
4 watts na lang yung ina-harvest. Kita nyo naman. Kasi gabi na. Pagabi. So, today, meron tayong 13 kilowatt hour na harvest. Ang total, 573. Times 13 yan, pesos per kilowatt, yan yung ano natin. So, siguro nasa mga almost 8,000 na din yung na-save natin. Alright, ganyan lang yung ating solar. At isa pa rin itong ating EcoFlow Delta 3 plus Delta 3 lang pala kasi walang battery pa to sa extra battery pero may battery na sa loob. Full charge naman na, charge ko kanina 50%, so 500 watts times 2 hours din. And then 16 kilowatt hour na battery. Sana sabayan niyo ako sa episode na gagawin natin yung hanggang sa makompleto, hanggang sa mabuo siya. Utay-utay lang kasi yung budget natin, kasi hindi naman biro ang pagsusolar. So praise God, dalay ko ng Ginoo sa ating mga ginagawa. Salamat sa Diyos. God bless sa lahat. Maggagawa din ako ng mga videos sa ating mga ultimate project na gagawin. Antabayan din ninyo. At sana nandyan pa rin kayo manonood. Okay, hallelujah, praise God.